Saan naman kayo nagkakilala ni Kuya Glanford? Ito na. Cut. Ang galing. Hindi! Okay na! Away ka kasi! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating pong ika-4 na episode ng Bahay ni Emmanuel Talks Podcast. Kumusta po ang bawat isa? Excited na po ba tayo sa isa na namang talakayan? Ako po si Pastora Gina, ang makakasama niyo for today sa ating podcast na pinamagatang The Power of Prayer. Kung saan mapag-uusapan po natin ang iba't ibang kapamaraanan ng ating Diyos kung paano niya sinasagot ang ating mga panalangin. Ang ating panauhin ngayon ay nakaranas ng mga pagsubok at bagyo sa kanilang mga buhay na kung saan ito ang naging dahilan para mas lalong naging matibay ang kanilang relasyon o pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Without further ado, let's welcome our guest for today, Kuya Glanford Cardenas at Ate Marianita Cardenas. Ate May, Kuya Glanford, kumusta po kayo? Magandang araw po, Pastora. Magandang araw po din po sa ating mga viewers sa araw na to. Magandang araw din po, Pastora, at sa lahat po ng nanonood. Ako po ay born and raised sa province ng Ilocos Sur, specifically sa town of San Esteban. Okay. Kayo po, Ate May, saan naman po kayo ipinanganak sa Pilipinas? Ako po ipinanganak sa Cagayan Valley, town of Claveria. Kuya Glanford, ano po yung naging trabaho nyo bago po kayo naging OFW? Actually, Pastora, marami akong pinagdaan ng trabaho while I'm in Manila bago ako naging OFW. First, naging agent ako ng Electrolux. So, kung familiar kayo doon, I'm gonna knock on your door, di ba? So, I roam around Metro Manila that time. So, nakabisado ko Manila. At the same time, after that, nagkaroon ng permanent work na sa Holiday Inn Manila Galleria. It's located sa Ortigas as Laundry Valley attendant. Two years, then nag-resign ako kasi nag-try ako for abroad. Akala ko pa-fly na ako noon, pero hindi pala. So, bumalik ako. So, let's say, 4 years, Pastora. Kristiyano na po ba kayo that time, Kuya? Amen po, Pastora. May ministry na po ba kayo? Amen po. Habang nagtatrabaho ako sa Holiday Inn, may BS group kaming binuo sa loob ng para sa mga staff. Hindi lang po para sa Holiday Inn, kundi para din sa Sheraton Hotel. Kasi we are connected. Since we are hoteliers, nakaka-connect kami sa ibang mga hotels. So may mga kapatiran sa ibang mga hotels. We build up a Bible study, Holiday Inn, Sheraton Hotel, ganun po. Saan naman kayo nagkakilala ni Kuya Glanford? Ito na. Cut. Mahabang kwento po, Pastora. So, naging daan yung sister-in-law ko, asawa ng kapatid ko, para ako'y makilala ni Kuya Glenn. Totoo ba yun, Kuya Glanford? Amen po. Actually, nasa Dubai na ako that time. Sumulat. Actually, nung panahon na yon, sulat pa lang ang komunikasyon. Wala pang mga cellphone. So, sabi niya, gusto mo may papakilala ko sa'yo. At yun po, pinakilala po niya sa akin. Then, ang naging daan ng proseso ng pagkakilala namin at pagliligawan is through sulat. So, uso ang pen pal that time. Yun po yun. So, yung sulatan na yon, gaano po tumagal hanggang umabot po na kayo ay maging kayo na? Actually, Pastora, nagkakilala kami ni Kuya Glenn 1998. So, nag-start yon yung sinabi niya po na through letters, voice tape pa nga yung ibang proseso ng ano namin. Tapos, ang sipag niyang magsulat. And that time, bali 1 year po na from start, ligawan, and then after 1 year, nag-propose po siya sa akin. Okay, Kuya, pwede pong paki-detailed? Amen po. Within that 1 year, nanligaw sa kanya. Within that 1 year, actually, masasabi kong kakaiba yung love story namin. Bukod sa sulatan at voice, nung sinagot niya ako, yes, immediately tanong ko, let's get married.
hindi na dumaan ng boyfriend-girlfriend na matagalan. Sabi niya, napakabilis naman yata. Sabi niya ganon. Tapos, then after that, plinano ko na. Then, nung nagbakasyon na ako, dumiretso na ako ng Hong Kong. Doon ako nag-propose sa kanya sa Hong Kong. Wow, ang sweet naman. Sa Hong Kong talaga nag-propose. Ngayon, since yung mga ganong taon, di po ba kailangan kayo muna ay mamanhikan? Amen. Isa ring kakaibang pamamanhikan ito. Nasa Hong Kong siya, namanhikan kami, wala yung bride-to-be sa bahay. So kami lang ng pamilya ko ang pumunta doon. Namanhikan kami with my family, the whole family. Tapos inabutan namin ang family and relatives niya doon. Wow, kakaiba. Nakaka-relate din ako dyan. Kasi nung namanhikan din ang aking mister, wala din po siya, nasa Taiwan. So parents lang din niya ang pumunta sa bahay. At naging maayos naman ang lahat kahit wala yung groom. Sa akin, wala yung groom, sa'yo, wala yung bride. So ano yung time or date na ikinasal naman po kayo? Sigurado andoon na yung bride, di ba? Actually, Pastora, siya yung nag-prepare sa lahat-lahat ng mga kailangan namin sa kasal. From sa gown ko, siya lahat. Buti nga alam niya yung size ko eh. So, doon po din ako napabilib sa kanya. At saka yung date ng kasal, July 18, 1999. So, yun po. May dudugtong nga Kuya Glanford, 1999? Wala po. Tama po yun. July 18, 1999. Okay. Kumusta naman po yung simulain nyo bilang mag-asawa? I can say medyo talagang pagbaguhan talaga. So since wala kami yung ligaw na personal, walang boyfriend-girlfriend na personal, ang hirap. Nag-adjust talaga kami ng malaki. So, pero it went well. Dahil pareho naman naging Kristiyano, hindi na naging mahirap hindi na maging mahirap yung pagtakbo ng relasyon namin. Pero since pareho kami na OFW, sa Hong Kong siya, sa Dubai ako, it's a long distance relationship. Okay, LDR. So, kumusta po yung naging marriage nyo na LDR? Mahirap po, Pastora, kasi from kasal, hiwalay kami, bali 1 week lang po kami nagsama. And then pareho na po kami ulit. Reality talaga, OFW life. So, mahirap talaga kasi lalo na nag-start kami through pen pal. Hindi namin talaga as in kilalang isa't isa. So, thanks God kasi sabi nga niya, pareho na po kaming Kristiyano. So, yung tiwala ng bawat isa sa amin nandun. Yung faith namin kay Lord, yun yung nagpapatibay sa relasyon namin bilang LDR, ika nga, yung long distance relationship namin. After po ng kasal, nagplano din po ba kayo na magkaroon ng pamilya? Opo, Pastora. Actually, nung pagkakasal namin, we had a plan before kami nagkahiwalay. Ang plano namin, 5 years after the wedding, doon kami bubuo ng pamilya, magkakaroon ng anak. Though, magkahiwalay kami ng bansa, umuwi siya. After a year, umuwi din siya ng Pilipinas na nag-stay siya sa Ilocos na, kasama ang nanay ko. Then, from there, prinases ko na yung umuwi din ako ng Pilipinas, bumalik ako nag-abroad, pero this time, Saudi Arabia na. From Dubai to Saudi Arabia. Then, nung nasa Saudi na ako, pinush ko talaga na makasunod siya sa akin dito sa Saudi Arabia. Doon na siya nagtrabaho sa King Fahad Military Medical Complex as nurse assistant. Kuya, nung nandito na po ba si Ate May, dito na po ba kayo nakabuo ng isang pamilya? Opo, Pastora. So, nagsama na kami dito. So, hindi naman pwede siya mag-live out that time kasi pumasok siya as bachelor. Konting story po, talagang plan po namin po yon. So yun talaga pinagpipray namin kay Lord na magkaroon talaga ng anak. Siyempre, alam po naman natin na yun yung
Yun yung isang purpose na nag-asawa tayo or mag-asawa tayo para magkaroon ng anak talaga. That time kasi sa company ko, nakakatuwa nga kasi, Pastora, na-revise yung isang roles nila na ang isang employee pwede nang magbuntis. So, talagang grabe yung plan ni God sa buhay namin that time. Dumating ako dito October 2002. Ito po talaga yung plano ni God na magkaroon po kami ng or mabuo yung pamilya po namin, Pastora. Anong taon po ipinanganak si Honey? Dumating po ako dito, Pastora, October 2002. So, nabuntis po agad ako November or December. Nanganak po ako July 2003 po, Pastora. Bilang pamilya, may mga pagkakataon din po na nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay po natin, di po ba? So ano po yung naging turning point nyo naman sa buhay nyo po bilang isang Kristiyano? Naku, malalim no usapin natin ito, Pastora. Actually, nung time na yon, yung time na dumating yung punto ng pagsubok sa buhay namin, isang malaking dagok sa buhay namin. Yung time na yon na opportunities are coming along the way sa part ko. Kasi nandito ako sa Saudi noon, umexit na rin sina ate noon. Umexit na sila kasi naglipat ako ng company. And then, from there, nung nagtatrabaho na ako, kasi hindi ko sila makuha sa bawang company, nag-apply ako, then I was hired sa Aramco project as camp boss. Yun yung time na nakaramdam na ako ng something. So dito na yung opportunity na dumating. So bago pa ako umuwi, dumanas na ako ng severe nosebleed. Severe nosebleed na masasabi kong naging tuloy-tuloy ito. So kada check-up ko naman sa hospital, ang sabi lang ng mga doktor dito is a regular nosebleed. Kasi between winter to summer period. So ang dahilan ng mga doktor that time done sa Dubel is change climate, pagpapalit ng season. So steady ka lang, sabi gano'n. So hanggang sa, yun, nosebleed. Pero iba na kasi ang pakiramdam ko kasi, alam mo yung nakatulog ka sa gabi, nabasa yung unan mo na hindi mo alam, dugo na pala yun. So, yun. So, kada check-up ko, nosebleed pa rin talaga ang sinasabi sa akin ng mga doktor. Even ENT dito sa Saudi Arabia, ang sagot talaga nila is nosebleed. Hanggang sa umabot ako sa puntong, kailangan ko nang umuwi for good kasi kailangan na ako sa bagong company. So, umuwi na ako, doon nangyari ang lahat ng bag. Kasi pagdating ko pa lang ng Pilipinas, a few weeks ako sa Pilipinas, rumaragasan ang dugo sa ilong ko. So yun yung naging isang matinding battle na wala pa kaming alam kung ano ang nangyayari sa akin. Nagpa-check up po ba kayo? Ano po yung sinabi ng doktor or ano po yung naging resulta nung check up nyo? Opo, nag-consult kami sa ENT pa rin, ENT. And ni-refer kami sa hospital. Clinic yung pintuan namin, then ni-refer na kami sa hospital, which is a government hospital sa San Fernando, Pampanga. Yun. From there, in-advise sa akin ng doktor, chinek up ako na video, yung loob ng ilong ko, thorough check-up talaga ang ginawa. Then, suggestion ng doktor is for me to have a biopsy. Doon ako kinabahan. Yung takot, Pastora. Yung takot. When you say biopsy kasi, alam mo na. Ibang usapan ng biopsy. Kinabahan ako noon. Hindi ko pa. Pangalawa, ang suggestion kasi nila is a private medical clinic sa Clark wherein napaka-costly ang biopsy. That time, umexit ako na wala pa akong gaanong dala that time. Enough lang yung napanggastos namin. So, decline ko muna. It took a while bago ko. Pero, nagtuloy-tuloy pa rin. Buti na lang, meron siyang konti pinagkakitaan which is yung egg. Nagtitinda siya ng egg sa loob ng subdivision noong time na yon. And yun ang naging abala kami sa kuha ng egg, then dinidistribute sa buong compound.
And yun nga po, it took a while hanggang sa lumala ng lumala na talagang salusulo ko na ang dugo sa kamay ko. So we keep on returning sa hospital. Pero wala rin silang madiagnose sa akin. Wala rin silang masabi. Kundi normal lang. Di ba? Oh, yun po. So ano po yung nag-push through talaga sa inyo para magpa-biopsy na? Encouragement na po ng mga kapatiran dito sa Jubel. It's about time for you to do it. Sabi ganun. Then may staff ako dati sa Abu Dhabi. Nagtatrabaho sa NKTI sa Manila. So in-encourage din niya ako na doon na mag-undergo ng biopsy sa Manila sa NKTI. Sa Quezon City actually. Then doon na-process ang biopsy. And actually before that, no, hindi pala. Nagpa-biopsy na ako. From there, na-confine ako ng more than 2 weeks, 1 week. 1 week, more than a week. Doon na-process ang biopsy ko and doon ako na-diagnose ng malignant stage 4 nasopharyngeal cancer. Hindi nga ganun kalungkot. Kasi parang yung doktor lang akala mo normal lang. Nung tinawag niya kami doon sa clinic nila, parang normal lang kaming kinausap. Wala lang. So ano pong resulta? Nasopharyngeal carcinarium. It's a medical term wherein hindi ko pa alam. Hanggang so ano po yung? Cancer. Ganun lang. And then tinanong namin na kung anong stage. So, yun. Siyempre, kaba. Kaba ang nanguna sa akin. Kasi po, when you say cancer, ang equals nun is death. Diba? So, doon na ako kinabahan. Nag-isip, kinabahan. Hindi na rin ako makaano ka doon. Then, in-schedule na kami for, doon din ang sabi nila, in-schedule na kami, ni-refer na kami sa doctor for chemotherapy and radiation, doon sa NKTI. Pero dahil sa wala kaming place sa Manila, and the expenses is too high, hindi namin. So, umuwi muna kami. Bale, hindi muna ako nag-adhere sa inilatag ng doktor na chemo and radiation. Kasi unang-una po, financially, we are not yet able. Nung time na nalaman namin na may nasopharyngeal cancer na ako, try kami ng mga natural method like carrots, malunggay, guyabano. We tried all those things. Wherein talagang nanilaw pa nga po ako, pastora. Nanilaw ako na isa pa yon sa dahilan. Isa pa yun sa dahilan. Or should I say, isa yon sa isa pang naging problema, dagdag. Bukod dun sa ko, isa pang dapat i-treat namin yung paninilaw ko. Kasi ang diagnose ng mga doktor naman sa akin is Hepa B. Unang tingin pa lang nila, Hepa B na. Tapos tinunan ng dugo, negative naman sa HEPA. It's normal. So yun. So yun pala, hanggang sa na-discover namin ang dahilan nun is yung nasobrahan sa mga natural meds na ginamit. Especially yung, ilang beses na yung 3 to 4 times a day po yung pagdi-drink po niya ng carrots juice. So talagang sobra yung paninilaw niya that time. But praise God, dahil nung nagpa-check po siya regarding sa dugo niya, lahat ABC na ng HEPA, talagang pinalaboratory namin siya. Talagang laking pasasalamat ko kay Lord. Kasi yung paninilaw niya that time, isa na naalis na burden namin. Kasi sino ba naman yung sa kapitbahay namin makakita sa kanya, talagang iniiwasan siya. Siyempre, as a wife, ang sakit. Pinag-pray ko talaga kay Lord na lahat ng paraan, gagawin po namin, Lord. Sabi ko. So yun, naggamit siya ng mga natural meds. Yung may mga capsule din po, pastora, na tinake din po niya during that time na hindi po siya nag-chemo tsaka radiation. So talagang nag-start na gumastos talaga po kami. Although wala po kaming mapagkuhanan talaga. Yun yung that time na, Lord, in-entrust po namin talaga or pinagkatiwala na namin lahat sa Kanya. Kasi
As in, dumating po siya from Saudi. Wala po, pastora. So Lord, saan po kami kukuha nito? Lord, saan mo po kami dadalhin nito? But praise God, nandun yung as a family po, pastora. Yung pagkakaisa ng bawat isa sa amin na Lord. Pinagkaloob mo po ito sa amin. Mapagtatagumpayan po namin ito. During that process, without our knowledge, since nakarating na kasi dito sa Jubel yung sitwasyon ko, sila na rin na nag-disseminate nung prayer requests, supports, asking for supports. And talagang sobra ang massive support ng mga kapatiran. Group of churches, mga nakilala namin mga kapatiran, sa Pilipinas, mga government offices, na talagang, sabi ko namin, Lord, wow, pumapasok sa account namin, sa account ko, $1,000, 100,000, as in libo ang pumapasok kasi bigay ng mga kapatiran. Even mga kakilala ng mga kakilala namin sa Aramco na hindi ko kakilala, they are the one giving. And most of all, the prayers of lahat ng kapatiran sa buong Saudi Arabia. Not just a specific church na isa, pero buong churches na may kakilala kami, i-disseminate nila maging sa mga churches sa Pilipinas. And those were a big help para makatulong upang masagot ang financial problem namin. At the same time, yung sitwasyon ko, yung karamdaman ko. From there, nung dumating na nakita namin may tuloy-tuloy ang pagdating ng pera, decide na kami. Let's proceed with chemotherapy and radiation. Pero hindi na sa NKTI. Kasi malayo. Kasi kung magmamanila kami, magre-rent pa po kami. Magre-rent pa po kami ng place to stay. And mahirap. Mahirap yun. Lalo dalawa lang kami. Then, nakita namin, may kapatiran din kami sa Sacred Heart Hospital sa Angeles, Pampanga. In-offer nila ang place nila. And malaking bagay na may kakilala ka rin sa hospital. Sila nag-assist, nagabay sa akin doon. They assist me everything. So, doon po nag-umpisa. Anong date na? February 3, 2016 is my first day of chemotherapy. February 6, 2016, first day ng 35 sessions ng radiation. At yung chemotherapy ko is 7 sessions na kailangan kong makompleto. I had that relationship na with the Lord na maayos na. Hindi question pero tanong lang. Ay hindi question in a way na nagduda sa faith ko. Hindi, napatanong lang ako. Lord, bakit ako? Di ba? Bakit ako? Pag nasa kwarto ako sa taas, mag-isa lang kasi doon sa baba sila. Sabi, bakit ako, Lord? Hindi ako nagsusugal, hindi ako nag-aalak, hindi ako nag-drugs, whatever. Yes, may mga fault ako, may mga pagkakamali ako in other way, pero hindi kinabuso ang katawan kong ganun. Napatanong lang ako nun, ang daming mamamatay tao dyan sa labas. Ang daming bad people. Why me? Ganun lang. Pero walang halong duda sa pananampalataya. Yun lang po. And as days goes by, as the therapy goes by, na-find out kong sagot sa mga tanong na yan. And na kahit gano'n, grabe, Pastora, kung ano mo yun, yung doon na buo, mas lalo tumaas ang respeto at pagmamahal ko sa aking asawa. Sobra-sobra, na-appreciate ko siya. Yung effort niya na pumila sa mga government offices para lang makahingi ng support. Yung effort niya, kasi yung chemo ko is 12 noon. 12 noon. And knowing Pampanga, gano'ng kainit ang Pampanga. 12 noon, babiyahe kami to Angeles araw-araw. Araw-araw yun, naka-jeep ako, yung itsura ko, parang kinakalad ka niya, ginagabayan niya ako kasi nag-umpisa na ako. Parang feeling ko nagde-deteriorate na yung katawan ko kasi payat na ako. Imagine, Pastora, from waistline of 60 plus. Dumating ako sa 20 or 18 na waistline. So yung pantalon ko ganun. So, sabi ko, Lord, ang laki ng binagsak ko. Then, nung nag-umpisa na yung process po noon, wala akong ibang kinakain kundi noodles lang.
the macaroni soup ng ng certain fast food and the wonton noodles ng certain fast food din. So, doon po lahat. Doon po lahat, Pastor. So, dun sa lahat ng pinagdaanan nyo that time, ano po yung naging prayer nyo naman that time? Dumating na ako sa point of acceptance. Dumating na ako sa point of acceptance, Pastora. And doon sa acceptance na yun, kailangan ko nang harapin na talagang papunta na. As we all know, cancer, ikaw, Pastor, pag sinabihan ka may cancer ka, ang mga isip mo talaga is death. Di ba? Death. So, nung time na yun, ang prayer ko na lang sa Panginoon, if it is your will, Father, let it be done. According to your will, let it be done, Lord. Let it be done. Pero na-rebuke ako. Na-rebuke ako ng aking pastor, leader dyan sa Jubail. Fight for Honey. Fight for Tita May. Hindi ka pwedeng gumive up sa battle mong ito. So from there, Lord, ang isa sa major prayer ko, Lord, bukod dun sa if it is your will, Lord, okay lang. Ready na ako. Hindi lang yon. Kundi, Lord, a chance ang makita ko si Honey. Ang prayer ko, all for them. All for them. Na makita ko man si Honey, maimarcha ko siya sa stage, nagagraduate siya. Sabi ko, mai-walk ko man lang siya sa aisle, pag kinasal siya. Sabi ko, yun na yung prayer ko sa Panginoon. And makita ko lang na maayos si Honey. Kasi siya na lang yung natitira. Siya yung the one and only namin eh. Si May, sabi ko sa kanya, I'm ready. Sabi ko, meron tayong insurance. Kasi meron kong insurance 3 noon. Pwede niyong gamitin yun. Nagpapaalam na ako. Hindi lang siya, maski sa iba, nagpapaalam na ako. Pero yung prayer ko, Lord, give me one more chance. Makita ko man lang si Honey. Makagraduate. Mapunta sa maayos na pamilya. Maayos na estado ng buhay. From there, Lord, pwede na. Pero, God has been so gracious and good to me. Sabi ko, kaya nga sabi ko, nung kada process ko ng radiation, sabi ko, Lord, ang lagi kong, is Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Psalm 23 verse 4, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Mula nung sinabi na pastor ko talaga na fight for your life, fight for Honey, fight for Tita May. Huwag kang gumibap, huwag kang magpakita ng mga video na parang awang-awa na ang mga tao sa'yo. Sabi nga, doon ko na-realize. Kasi, it's only God can decide. It's only God can decide kung final na. Final na. Pero ang pinakamasakit kasi, Pastora, ang pagdaanan mo ang chemotherapy. Chemotherapy, hindi masakit ang maturukan ka nung chemical. Pero after, suka ka ng suka, nawalan ka ng panlasa, kasi pinatay ng radiation ang panlasa ko, nahihilo ka kada kilos mo, kaya I have to lie down lang sa bed. Hindi ako pwedeng tumayo. Yun na po. Tapos, hindi ka maka-CR. Kaya ang kasama sa gamutan ko, may Bonamine, may Dulcolax to push everything na ganyan. Anti-suka, anti-vomiting na gamot. Yun ang may binigay. Kasama noon, after lahat yun. Doon ako nahirapan. Then nung unti-unti na akong pumapayat, unti na ako nangingitim kasi nasusunog na ako. Sobrang sunog na ako. I was 13 years old that time. And parang as a 13-year-old, parang alam mo na kung gaano kalala yung sakit ng cancer. And that time, hindi ko talaga alam kung anong stage yung cancer ni Papa nun. And mostly lang naririnig ko lang is mga kwento na parang nasa nose na, ganyan. So like, yung cancer cells, so mabilis siyang may spread sa brain, ganyan. Tapos parang, I'm not sure kung it's me being in denial lang po, pero
by that time kasi parang masyado ng, as a kid, masyado kang nabibuild sa mga Sunday school na nagpapagaling si Jesus, ganyan. So like that time na nalaman ko na may sakit si Papa, parang, ang tawag dito, alam ko sa heart ko na hindi pa siya time. Parang kahit nung time na nagsasabi na sila na parang 3 months yung radiation, ganyan, so may chemo and everything, ganun. Tapos parang nung time na yun, ayaw kong tanungin kung okay lang si Papa kasi natatakot ako kung ano yung pwedeng nilang isagot sa akin, ganun. Pero yun, eventually, parang may mga signs na ang tawag dito, na yung effect ng radiation, so yung umiitim na siya, like nalalagas na yung hair niya, ganun. Tapos parang maririnig ko siyang nagkikwento kay mama na parang may lumalabas sa ears niya or hindi siya makakain ng sobra ng yung mga gusto niyang food kasi walang lasa, ganun. After na nagpe-pray na ako kay God, tapos nagpe-please na ako sa kanya, Lord, di ko pa kaya mawala si Papa, ganun. Parang, Lord, sorry na kung dahil sa mga disobedience ko, ganun. Kaya, oh my God, no. Pero, super, as in ganun, super nagsasorry ako. Nag-aasa ako kay God na kung pwede i-heal niya si Papa, ganun. Tapos, after praying, I remember na I feel that sense of relief after praying, and through the night, parang nakatulog na lang ako ng super peacefully. Ganun. Kumusta po yung payment or yung mga binayaran po ninyo sa lahat ng treatment na ginawa? Yung sa lahat ng mga nagastos, pastora, for that treatment, chemotherapy and radiation, almost 1M ang nagastos. Talagang God is really, really great. God is so faithful talaga po, pastora. Grabe at walang hanggang pasasalamat namin sa Panginoon. Dahil siya talaga yung kumilos, pastora. Na nakita niya talaga zero balance na po kami as in. But praise God. Naaalala pa po ba natin kung kailan naman na sinabi sa inyo ng doktor na cancer-free na kayo? Hindi pa ako dumating sa point na may doktor na nagsabi na cancer-free na ako. Pero I would say yung mga regular check-up ko na. Kasi nag-apply na akong trabaho. Then eventually nung pumunta rin ako dito, na complete medical din ako sa Pilipinas, na wala naman nakitang anything na effect. So, yun yung pinahawakan ko, that I am cancer-free. Bilang po sa ating pagtatapos, how can we reflect on the prayer life as someone who begged for healing but God gave life? Kuya Glenford, ano po ang masasabi nyo sa katagang ito? Para sa akin po, sa isang individual na katulad ko, ordinaryong tao, dumaan sa pagsubok ng karamdaman, dumaan din sa malalim na proseso para ng sensya para gumaling. Isang masasabi ko dito is yung effectivity ng prayer life ng isang mananampalataya o isang tao. Yung consistency natin na mag-pray. I'm a very clingy person po. And super mahag akong tao. And I think, ang daming mga nasasabi na parang kapag tumatanda na yung isang kid, ganyan, mas lalo na siyang nagiging less affection. Mahag ako kila Papa, ganyan, mas gusto ko silang i-hug, tapos parang super gusto ko maging sweet towards them, ganyan. Tapos to the point na, gaganda na sila kasi ayaw na nilang puro hug ako, ganyan. Tapos parang, tapos ang dami ko sinasabi na parang, grabe, ganun. Tapos, yun, parang super, gusto kong i-hug sila. Tapos, may mga point na, tawag dito, na ayaw nila, ganyan. Tapos parang pipilitin ko pa sila na, i-hug mo ako, ganun. O kaya, pag nag-I love you ako sa kanila, di sila magsasagot ng I love you pa, ganun. Tapos parang, mag-aanan, grabe na kayo, ganun. Ayun po. So like parang every chance that I have, I want to make sure na nasabi ko sa kanila or napakita ko na love ko. Yung honor na
kinakailangan or yung honor na dapat para sa kanila napakita natin despite sa ups and downs ng relationship nila or anything or ups and downs sa life ganyan. Mas mapakita ko sa kanila na I would want to serve them and I would want to honor and respect them as much as possible. Sa pagkakataong ito, we were begging, both of us begging for healing. Pero ang pinalit ng Panginoon, buhay. Diba? Buhay. Sino po ang hindi matutuwa doon? Sino ang hindi magsasaya? Sino ang hindi magagalak? Ang pagbigyan ka pa, ang extend pa ng Panginoon ng isa pang pagkakataon ng buhay mo. I beg for life. I am an example of that. I beg for healing. Pero God gave me life. That one thing I will treasure in my whole life. Hindi ko yun ipagpapalit sa kaanumang sa anumang meron ang mundong ito. Amen po. Okay, thank you po Kuya Glenford for sharing your testimony and how God works in your life through prayer. At sabi nga po sa Mark 11:24, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. So salamat po sa lahat ng mga nanonood sa araw na ito. Ito po ang Bahay ni Emmanuel Talks Podcast. Hanggang sa muli, God bless! Click like, share, and subscribe on our YouTube channel.